Good AM po, kailan po malaman kung magkano yung salary increase ng teachers sa 2024? No, alam niyo, last November 13 ay nagkaroon na po ako ng isang video episode tungkol sa salary increase. Pero hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok ng mga tanong tungkol sa 2024 salary increase. Ito pa, no, may nagpadala din po sa atin na sa isa daw meeting, no, mayroon daw update na binigay sa ibang division tungkol sa Salary Standardization Law 6 ngayong January 1, 2024. Ito daw ay binigay na update during sa meeting, no, sa ibang mga division offices. Kaya nagtataka sila, no, parang pinapa-confirm nila sa atin kung magkakaroon ba ng increase at kung magkano. Alam po ninyo ay hanggang sa ngayon naman ay wala pa talagang specific na sagot dyan. Yung concrete na answer, yun pong talagang tumpak talaga doon sa gusto ninyo malalaman. As of now, hanggat wala pong malalabas na batas o kaya ay executive order or kung anumang tawag niyan na pwedeng maging legal basis for 2024 salary increase, hanggat wala pong ilalabas ng ganyan ay hindi po talaga natin masisiguro yung pagkakaroon ng pagtaas ng sahod effective January 1. No, mas lalo na po yung tanong kung kailan malalaman kung magkano yung itataas. Yung sagot natin dyan ay malalaman natin kapag nandun na yung batas. Malalaman natin kapag nandun na yung order, kasi yun yung magbibigay ng mga detalye doon sa magiging sahod ng iba't ibang salary grades and steps levels, no, for 2024 and beyond kung magkakaroon pa naman ng tranches. Yung batas na tinutukoy natin or order ba or kung anong legal basis, yun po yung magbibigay ng sagot doon sa napakaraming tanong tungkol sa salary increase, no, kung magkano, kailan effective, hanggang kailan, ilang tranches, yung ganun po na mga tanong. Yung batas na sinasabi natin, yun po yung sasagot. Kaya lamang hanggang sa ngayon ay wala pa po tayo nakikita na para bang isa talagang batas na siyang magiging sagot doon sa mga napakaraming tanong po ninyo. Ang mga nakikita natin as of now ay puro bills, no? House bills, 3 yon sa House of Representatives, isa naman Senate bill, pero pare-parehong naka-pending, wala pang update kahit approval sa first reading sa committee, wala pa talagang nangyayari, no? Wala nakikita nating update doon sa website ng House of Representatives at ng Senado. Kaya ang palagi nating maibigay na sagot talaga ay hindi pa tayo sigurado doon, no? Hindi pa tayo sigurado kung babasihan natin yung mga documents na talagang specific to the answer of your questions. Ang mga nakikita natin, naririnig, nababasa, mga words of assurance na nagsasabing meron talaga, magbibigay talaga ng increase. Yung iba 2% hanggang 8% ang itataas, no? Yung iba naman na pinapakalat ay nilalaman ng House Bill 8081, no? Yung mga ganon, pero as of now talaga yung tunay talagang sagot diyan ay hindi pa po natin nakikita, no? Wala pa po. Patuloy po tayo na nagmo-monitor diyan, kasi the moment na may makikita po tayong isang basihan for that increase ay kaagad naman po nating ibabahagi po sa inyo, no? Kahit wala pong magtatanong, basta nandyan na po yung document na yon, makikita na po natin kung magkano yung magiging sahod ng bawat salary grade at step sa 2024 and beyond. If ever, ay isi-share po natin sa inyo kahit wala pong magtatanong. Kaya lamang sa ngayon ay wala po tayong ma-share sa inyo na ganyang impormasyon kasi hindi pa nga siya existing, na wala pang available na talagang legit na final
na amount for 2024 salary, kaya wala pa talaga tayo maibigay na sagot doon sa napakaraming tanong. Araw-araw po and even today, marami po tayong nakikita na mga tanong na puro po tungkol sa salary increase 2024. No, na bali-balita doon sa ibang division, ganito, mga sinasabi na to be implemented na raw, effective na daw sa January 1, how true. No, yun din po yung ipinagtataka ko kung bakit kung ito po mga impormasyon na ito ay nababasa ninyo sa mga group chats ninyo o kaya sa mga Facebook pages, mas mabuti po na yung source mismo ng impormasyon, yung nagpo-post niyan o kaya ay nag-share ng info, sila po yung tatanungin po natin in the very first place kung ano po yung basis nila ng kanilang mga sinasabi na ganito na yung magiging sahod pagdating ng January. No, mas mabuti po na directly to them who are sharing the information na magtatanong kung ano ba yung basis. Kasi kapag sinabi na ito kasi yung basihan, may inilabas kasi na ganito. So then we can check online doon sa nilalaman ng nasabing source niya. No, pero kung wala pong maibigay na source ay siguro wag na po muna nating isipin masyado, no? Mahirap kasi kapag pinapa-confirm nyo sa akin tapos hindi ko pa naman po siya nababasa. Kaya mostly talagang sinasabi ko doon sa mga nagtatanong, I try to ask the source, no, kung ano yung source din niya, no, saan siya galing ng nasabing impormasyon na magkakaroon ng increase sa 2024 at ganitong halaga, no. Mas mabuti po na direct doon sa mga nagbibigay ng finality doon sa increase. Sila po yung ating bibigyan ng ng responsibility to share their source of their information para yung source nila yun po yung magiging yun po yung i-validate po natin. No, sa ngayon, as for me, no, personal ko po ito na opinion base po sa mga nababasa at nakikita po natin ay hindi pa po ako personally sure kung magkakaroon tayo ng increase, no, hanggat wala po tayo nakikita na legalidad on legal basis, black and white na document na may finality na ito na talaga yung magiging sahod sa 2024. Again, words of assurance, yun po yung mga nakikita natin ngayon. Sinasabi nila na it's part of the 2024 budget, pero yung nakikita ko lang kasi doon base po sa na-share din ng DBM, ayun lamang pong 16.95 billion na halaga, pero wala naman pong breakdown doon, no, kung magkano yung magiging sahod o magkano doon sa 16.9 billion ang mapupunta para sa mga salary grade 11, 12 o kaya ay higher or lower, no. So as to finality sa increase, talagang aabangan pa po yun natin. Aabangan po natin at ibabahagi natin sa inyo kapag mayroon na pong final answer tayo dyan. As of now, ay waiting muna tayo, no, ng any updates coming from different agencies o kaya ay from the president mismo, no, dahil kapag may finality na talaga, yun po yung magiging basis natin ng mga susunod na episodes to determine kung magkano na yung magiging sahod and kung magkano yung mga most possible na magiging net take home pay natin after mandatory deductions.